Kalikasan ngayon, kaligtasan bukas. Kaligtasan bukas. Kalikasan ngayon, kaligtasan bukas. Wala ng oras. Sa gitna ng hamon ng pagkakawatak-watak, kailangan natin ng leader na magbubuklod sa sambayanang Pilipino. Isang leader na naniniwala na ang pagkakaisa ang daan tungo sa tunay na pagunlad. Sama-sama nating itaguyod ang mas ligtas na komunidad, mas malinis na kapaligiran, at mas maunlad na kinabukasan. Sa bawat sulok ng ating bayan, may kwento ng pangarap at pagkakasa. Ako si Inday Shara, isang lingkod na naniniwalang ang lakas ng sambayanan ay nasa pagkakaisa. Hindi ako narito para mangako ng imposible. Narito ako para maglingkod, makinig, at tumugon sa pangangailangan ng bawat isa sa atin. Ang kampanyang ito ay hindi lamang para sa akin. Ito ay para sa atin. Sama-sama nating muling buuin ang tiwala at pagkakaisa para sa ating bayan. Ako si Inday Shara at sa'yo ang aking inspirasyon. Magandang araw mga kababayan. Ang halalang ito ay hindi tungkol sa pangako, kundi sa konkretong aksyon. Ako si Line at hindi ako narito para magbigay ng mga salita na walang laman. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa mga simpleng hakbang na makikinabang ang bawat isa. Hindi sapat ang salita, kailangan nating magtulungan laban sa hindi pagkakapantay-pantay, kalusugan, at mga problemang humahadlang sa ating pagpunta. Ang ating kalikasan ay nasa krisis. At hindi tayo maghihintay na maging isang ganap na krisis bago tayo kumilos. Sa bawat hakbang ko, layunin ko ang isang gobyernong nagmamalasakit at nagbibigay ng pag-asa sa ating sambayan. Hindi lamang ngayon, kundi sa hinaharap. Ako si Line at ako ang inyong leader. Ang leader na maghahatid ng pagbabago sa ating bayan. Sama-sama, itaguyod natin ng may pagkakaisa at pagmamalasakit. Sandali, partner. Kamustahin muna natin yung ating mga televiewers kung may gusto ba silang masagot sa ating mga tanong. Ayan, ang dami na nagko-comment sa ating live. At marami sila, basahin natin. Ayan, may nag-comment. Siya si Z Nantes. At ito po ang kanyang tanong. Paano ninyo babalansehin ang ekonomiya at proteksyon ng kalikasan? Uunahin ba ang mahigpit na regulasyon o ang pagbabago ng ekonomiya kahit maapektuhan ng kalikasan? Naku, partner! Isang napakahirap at napakahalagang tanong naman ito na talaga namang may epekto sa ating hinaharap. Kaya't mga kandidato, maaari niyo na pong sagutin ang katanungan ng ating isang televiewers. Inday Shara, kayo muna ang mauna. Maraming salamat sa tanong. Alam kong malaking concern ang mga isyu tungkol sa kalikasan. Ngunit mas importante ang pagpapalago ng ating ekonomiya. Para sa akin, ang susi ay pagpapaunlad at pagpapalago ng negosyo, sektor ng agrikultura, at infrastructure projects na magpapalakas ng ating bayan.
Maraming salamat po, Inday Shara, sa inyong magandang kasagutan. At partner, ngayong oras naman ay tingnan natin ating televiewers kung anong masasabi nila sa sagot ni Inday Shara. Partner, mukhang nagkakagulo ang ating mga televiewers. Kasi nga raw, ang gusto nilang malaman ay yung negosyo ng araw ang dahilan kaya mas nagiging malala ang climate change. Hindi ba daw mas kinakailangan na magpatupad tayo ng regulasyon na magpoprotekta sa kalikasan kaysa itulak ang mga negosyo na wala namang regulasyon sa environment? Good morning po, ma'am. Magandang araw. Kamusta po ang vacation? Perfect. Masaya ang trip sa Hawaii. Ma'am, Ano ba to? Ito ba yung speech na handa niya para sa meeting de avance natin mamaya? opo ma'am. Kaso medyo minadali po yung outline ng speech. Kasi bago po kayo umalis, wala po kayong binigay na input. Ganun ba? Pero, hayaan mo na. Huwag kang mag-alala. Alam mo namang magaling ako sa on the spot na pagsasalita. Kaya, kumalma ka lang. Eh ma'am, buti naman po't dumating na kayo. Aba, ay may pa-Hawaii pa bago ang pinakamahalagang event. Relax lang, oh. Parang bakasyon lang din naman itong pangangampanya. Aba ma'am, kampanya po ito, hindi po ito bakasyon. Kailangan po mamaya seryoso at mukhang pinag-isipan. Mahusay naman ako, di ba? At, kaya nga nandito ka. Para ayusin ako. Kaya kalma ka lang. Kaya natin. Maraming salamat po, Inday Shara, sa inyong oras para maibahagi ang sagot at mensahe ngayong gabi. At ngayong oras na ito, mga kababayan, atin namang pakinggan isang leader na handang maglingkod, may puso at paninindigan, siya ay si Lynette. Ang isyong kinaharap natin ngayon sa climate change ay hindi na natin maitatanggal. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy na lumalala ang epekto nito sa ating komunidad, kalikasan, at ating kabuhayan. Ngunit ako po'y naniniwala na may pag-asa pa tayo. Narito po ang aking mga plano. Una ay palalakasin natin ang ating renewable energy sector. Nang sa gayon, hindi lamang ito makababawas sa ating dependency sa fossil fuels, kundi makapagbibigay ng trabaho sa libu-libong Pilipino. Ikalawa, magpapatupad tayo ng mahigpit ngunit makatarungang regulasyon sa mga industriya upang mapangalagaan ating kalikasan habang sinusuportahan ang ating ekonomiya. At pangatlo, magsisimula tayo sa grassroots level. Pagbibigay ng edukasyon at suporta sa mga lokal na komunidad para nang sa gayon, sama-sama nating labanan ang epekto ng climate change. At kung hindi po natin ito sisimulan ngayon, mas malaking gastos ang kakaharapin ng ekonomiya sa ating hinaharap. At ako po ay naninindigan na ang aksyon para sa ating kalikasan ay isang pamumuhunan nang sa gayon ay mas maliwanag at mas maunlad ang ating bukas. Maraming salamat po. Lynette! Tikong! Ang mga gamit! Tumataas na ang tubig! Itaas niyo ang mga gamit! Diyos ko, buhay ko! Makailang punta na yung mga gamit? Tapos kada babahain na lang? Inaano na ang mga gamit? Diyos ko! Opo, Nay! Opo, Nay! Ito na po! Nasaan ang amo mo? Lagi na lang missing in action! Tikong! Ayaw ko tumising, ha? Ano? Kita kang over pa eh! Lango ka na naman pala? Langya. Hoy, Miss Pet! For your information, binabaha na ang bahay mo! Tsaka
Nakakahiya naman sa aming Sleeping Beauty at nakakabala namin ang kanyang beauty rest. What about the Newland area we bought sa norte? Sinisimulan na ba ang construction ng panibagong pabrika for our expansion? Alright. Just call me for any update ha. And also, please do site checking sa minahan natin sa kabilang bayan. I am just worried baka ninanakawan na ako ng ginto. And please make sure my wealth is intact. Dad, you're a busy cockroach, ha? Just give yourself a chill muna. Umuwi ka na po para matikman mo ang prepare ko na sweets for you. Anyways, I just saw that on TikTok eh. Tamang-tama to for rainy season. Kung hindi lang talaga ikaw ang tagapagmana ko, I would decline this. It's alright, Dad. Bumaba naman na ang sugar level mo, sabi ni Doc, di ba? Just live your life as you age. It is a Graham bark and chill. Hey! Lynette, tara na! Malilate na tayo, tagal-tagal mo ay! Oh, eto na, Tatali, teka lang! Asip ko na ba? Ay, to live every day like a marino. Para sa pangarap! The Philippine Education Department says it is helping schools cope with extremely hot weather. The dangerous heat brought by the El Nino phenomenon has already forced schools in 4 regions to suspend in-person classes. O ayan! Narinig mo ba yan, Line? Parents waited for hours outside San Vicente Elementary School in Quezon City for their children who attended in-person classes Monday. Good morning. Sabi sa balita, iibahin na raw ang oras ng pagpasok. Gagawin na raw half day. Suspension due to extreme Sa tingin ko naman kasama kayo doon. Sa wakas, may ginawa din ng gobyerno at hindi na hinintay ang mga bata na ma-heat stroke. Opo, inay. Kalma, baka naman ikaw ma-heat stroke dyan. Narinig mo na nga sa balita eh. Isa ka pa, ang mga payong dito, inubos mo na. Inay, nananakaw nga. At saka alam mo naman di ako magdala ng payong. Di na-heat stroke ang maganda mong anak. Ewan ko sa'yo. Miss Lynette, you become a strong advocate for environmental issues. Can you share your journey with us? Of course. Growing up, I experienced the devastation of losing my mother in the flood. And I think that was the turning point for me. At tandang-tanda ko pa nung ako ay estudyante pa lamang, may pumunta sa aming paaralan na isang guest speaker at sa kanya'y natutunan ko na ang renewable energy sources ay hindi lang makakatulong sa ating kalikasan, bagkus ay makakapagpaunlad sa ating komunidad. Ito ay ang mga wind panels at solar power. Pero paano nga ba tayo makakagawa ng paraan para mas mapabuti pa ang ating kalikasan? First, imagine the benefits. Ang renewable energy sources ay sustainable, meaning hindi siya nauubos. At they have to reduce our carbon footprint. Subukan nating isipin, kung lahat tayo ay makakagamit ng solar panels at wind turbines, gaano kaya kalaki ang maiaambag natin para mas mapabuti pa ang ating kalikasan? Lahat tayo ay may kakayahang maging agents of change at huwag nating kakalimutan.
na even the smallest actions can lead to big changes. Hi, sir. Dine, kumusta? Okay lang po. I'm so happy sa mga nakikita ko sa iyo this past few days. So, kumusta yung project na ginagawa mo nitong nakaraan sa inyong community? Still on papers ka po, sir, pero hindi naman po nawawala ang puso ko sa environment natin. Malapit na po. Perfect. So, palagi mo lang tatandaan, I'm just here supporting you. Okay? Salamat, sir. Maraming salamat. Paano? Una na ako ah. Sige po. Ingat po kayo. Taon-taon ang Pilipinas ay dinadaanan ng bagyo. 19 hanggang 20 ang bagyong pumapasok sa ating bansa. 9 o 10 naman dito ang tumatama at nananalasa sa ating mga kababayan. Ma'am, alam niyo po bang maraming tao ang sabi sa bagyo? Grabe. Hindi ko inaasahan na ganito kalala. Akala ko basta may pera tayo, okay na. We were so selfish. I was so selfish. And I thought we were unstoppable. Pero ngayon, alam ko, nagkamali tayo. Please, leave me alone. Gusto kong mapag-isa. Wait. There's so many things happen. And now, I have decided I want to withdraw my candidacy. I want to withdraw my candidacy.